Pulmonary medicine, cardiology, radiology, at internal medicine. Ito ang expertise ni Dr. Chris Enriquez, matagumpay na doktor sa Amerika. Hindi na mabilang ang mga parangal at pagkilalang natanggap niya. Doc, ikwento nyo, paano kayo naging doktor? Nag-graduate ako ng high school. Hindi ko alam kung paanong kukunin ko sa college. And I had a friend who came with me. Pupunta kami sa FEU. Gusto ko maging businessman. Ang sabi niya sa akin, bakit business? Pero hindi ka nalang magdoktor. Sabi niya, oh sige, punta tayo sa UE. Sa UE ako magdodoktor. When I was in medical school, sa UE ako gumraduate. Naging interesado ako sa cardiology, yung heart diseases. And then I spent a lot of time sa different schools sa states hanggang maging cardiologist na ako. Living the best life si Chris at ang kanyang asawa sa Amerika, kung saan nakapagpatayo siya ng ilang clinics at iba pang negosyo. Naging business partner pa niya ang sikat na atleta at TV personality na si Bruce Jenner, na Caitlyn na ngayon. Maganda na ang takbo ng buhay nila doon ng isang pagsubok ang dumaan sa pamilya. Now, what's interesting is sa kabila ng buhay nyo doon, ba't nyo pinili na bumalik ng Pilipinas? Ang yaman mo na doon, pwedeng nag-retire na po kayo. Oh, mayaman na kami doon. Naka-Rolls Royce kami, naka-Ferrari ako. Masarap ang buhay namin doon. Pero I got into some problem na na-born again ako. Pati ang asawa ko, na-born again kami. And then we felt that God was calling us to come back. Kasi nagpupunta ako rito twice a year. Nagsasalita ako at different venues, especially churches. And nakita ko maraming mahihirap na tao. We should not be mahirap. The Philippines is one of the richest countries in the world. Yun ang calling namin is to do the job, teach people to change the way they think, yung attitude nila. Kasi the way as you think in your heart, so are you, di ba? Nagbalik sa Pilipinas sina Chris at Mrs. na si Linda. Itinayo nila ang Rafa Health Institute, negosyong gustong magbigay pag-asa na mapabuti ang kondisyon at kalusugan ng mga may sakit na matatanda. Nung sinimulan nyo ang Rafa, ang advocacy nyo ay hindi lang basta magbigay ng gamot. Yun Yeah. ang, We try to stay away from the gamot as much as possible. Kasi ang gamot, although marami mahuhusay, mga poison din siya kung minsan pag overdose ka. Kaya we try not to do that. But we always have access to that. Kasi nandun naman lang palagi. Pero kung magagamot kita, kung meron kang diabetes, then we can reverse diabetes. Kung ma-reverse ko ang diabetes mo without medication, di ba mas mabuti yun? Or ma-reverse natin with medicine, pero hook up ka sa medicine. Kaya what we try to do is to do it in the natural way, to change namin yung lifestyle mo, pati yung mga exercise mo, and everything, and then ma-reverse na. Whatever the diseases, all diseases are preventable and reversible. Di mo iisipin na 75 years old na si Doc Chris dahil parang 55 years old lang kung siya'y umasta. Siya mismo ang patotoo sa misyon niyang pagtulong sa mga matatanda. Yung advocacy mo na gusto mo yung mga matatanda can live a better life. Yes. Oo. Because nasa Rafa tayo eh. Paano nangyari ang Rafa? Rafa is the name, one of the names of Jesus Christ, okay? Jesus the healer, okay? Nangyari yun kasi ang lifespan sa Philippines, kung babae, is about 68 years. Kung lalaki, mga 66. Every year, nag-change. Minsan nagiging 73, tapos minsan bumababa. Pero in the neighborhood of 70 yun. Medical science has proven that we have the genetic potential to live to 120 years. If that is true, why are we dying so young? 70. There might be something wrong that's going on. Kaya, that's one of the things that we want to teach. What do you do para mabuhay ka ng happy, strong, na hindi ka nakakasakit? Isa sa mga pasyente niya, si Bong Detiquez. Noong 2018, na-detect na may bara sa puso. Nung magkita kami ni Doc, pinabasa ko sa kanya yung result ng angiogram ko.
At ang sabi niya, kahit sinong makabasa noon, kailangan ng surgery. Explain nga sa akin ni Doc na tiyaga-tiyaga lang, matagal na proseso, pero matatanggal yung bara. Then from there, siyempre, hindi ka nagre-research ka sa internet, saka nakikita mo doon na yung epekto ng chelation talaga na nag-i-improve. Yun, sa ngayon, nakaka-23 sessions na ako. Talaga yung nararamdaman ko noon, yung bago ko maatakihin, hindi ko na nararamdaman ngayon. Pero nangihina dahil sobrang init ng panahon. Si Bong ay isa lang sa daan-daang pasyenteng natulungan ni Chris. Ang iba may Parkinson's disease at diabetes na unti-unting gumanda ang kondisyon. What else are your dreams? Ang aking dream is to get started yung aking lecture, yung aking tinatawag kong university, to teach people how to be successful. Kung gusto nila maging financially independent, tuturuan namin sila. And what is exciting about that is when I tell them what they need to do, the first thing that you need to do if you want to be financially independent is to give. Malaki ang naging papel ng pagiging malapit niya sa Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap niya ngayon. Ano ang papel ng faith ninyo? You're being born again sa negosyong ito. Dito, ang healer dito, hindi ako, hindi yung misis ko. Si Jesus ang healer dito. When you become born again, part of the blessing that God gives us is that you automatically become healed. By the stripes of Jesus, you are healed. Now, when we tell them how to pray, you don't pray, Lord, heal mo naman ako dahil may sakit ako. No, no, no. As far as God is concerned, healed ka na. Ang dasal mo is, Lord, i-manifest mo yung healing na ginawa mo sa akin. You don't tell God to remove the problem. You tell the problem to get out of your body. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.